Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Sister Mayral Cristal mula sa CRC San Pedro Daughter Church. Narito tayong muli upang simulan ang araw natin kasama ang salita ng Diyos. Bilang gabay, tayo po muna ay dumako sa isang maikling panalangin. Yes, Lord God, muli maraming salamat po sa panibagong umagang ito na siyang pinagkaloob mo sa bawat isa. Dalangin ko po na ikaw po ang siyang patuloy na gumabay na kung ano man pong lalabas sa aking bibig ay naayon sa iyong kalooban, Panginoon, na nais mong maiparating sa buhay ng bawat isa sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pagninilay-nilayan ngayong umaga po ay matatagpuan sa Joshua 21 verse 25 to 26 na may pamagat na Cities from Western Half Manasseh. Ating basahin ang versikulo 25. Dalawa naman ang galing sa kalahating lipi ni Manasseh sa kanluran ng Jordan, Tanaak at Gat-Rimon, kasama rin ang mga pastulan nito. Verse 26. 10 lungsod lahat pati ang mga pastulan nito ang napunta sa mga sambahayan sa angkan-likohan. Sa talata pong ito, makikita natin ang mga lungsod na ibinigay sa mga Levita mula sa kanlurang bahagi ng lipi ni Manasseh. Pinapakita nito ang maingat at tiyak na plano ng Diyos para sa kanyang bayan. Walang ibinigay na lupa o tungkulin na walang layunin, lahat ay bahagi ng kanyang banal na kaayusan. Kung babalikan natin ang Joshua 17 verse 1 to 6, makikita natin kung paano ipinamahagi ang lupain sa lipi ni Manasseh. Ang pagbibigay na ito ay hindi lamang ayon sa kagustuhan ng tao, kundi ayon sa utos at kalooban ng Diyos. These verses show us how being placed by God mean you are where you are the most needed. Tayo ay inilagay kung saan maaari nating magampanan ng ating mga tawag at magdulot ng mabuting epekto sa iba. Ang pagkakalagay na ito ay hindi basta-basta, kundi bahagi ng plano ng Diyos para sa personal na pag-unlad at ikabubuti ng komunidad. Ang Diyos ay naglalagay sa atin sa tamang lugar ayon sa kanyang layunin. Tayo ay nilagay niya kung saan magiging kapaki-pakinabang at makakagawa ng malaking epekto sa buhay ng iba. Bukod pa po rito, makikita rin natin ang kakayahan ng Diyos na magbigay, magpalawak at magpanatili ng kanyang mga pagpapala. God not only provides, He expands and sustains His blessings. Hindi lamang niya tinutugon ang ating agarang pangangailangan, kundi tinitiyak din niya na ang mga pagpapalang ito ay magpapatuloy at lalago pa. Sa kabuuan, ang Diyos ang siyang nag-aayos ng ating buhay. Siya ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. At higit pa, ayon sa kanyang tamang panahon at perpektong plano. Kaya nga sabi sa Isaiah 60 verse 22, when the time is right, the Lord will make it happen. So, tayo po muli, yun lamang po ang naisiparating ng ating Panginoon sa umagang ito. Tayo po muling sumandali yung buko at manalangin. Yes, Lord God, maraming salamat pong muli sa panibagong umaga na pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat, Lord, sa salitang na siyang pinahayag mo sa umagang ito na, Lord, na magsisilbing gabay namin sa maghapong ito at sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Muli, Lord, maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa atin sa umagang ito. Patuloy po nating suporta ng ating programa upang mas marami pang maabot ng salita ng Diyos na maliligtas sa lahat at magbibigay kapanatagan. Muli, magandang umaga at pagpalain nawa tayo ng may kapal.